Hello mga sir, ito ngayon meron tayong ginagawang Kawasaki na Fury. Ito yung Kawasaki. Nangyari dito mga sir ay loss compression. Kahit na i-kick mo, yan malambot. Wala siyang pressure. Ayan nangyari sa valvula niya. Hindi ko sure kung original yung nilagay or aftermarket, kasi merong mga aftermarket kasi ng ganito, kaya napaka-importante talaga mga sir kapag original yung nilalagay natin, kasi mas matibay sa init, lalo yung exhaust na yan. Ayan, talagang init talaga yung lumalabas dyan. Ayan, hindi na nga nakauwi si sir dahil yung motor niya ay hindi na umaandar. Buti nga lang malapit si sir dito sa shop, kaya napagawa niya. Kaya bago natin matanggal yung valvula, tatanggalin muna natin yung rocker arm. Tapos bago natin matanggal yung rocker arm, tanggalin muna natin to. Ayan, bago natin ito matanggal, gamit kayo ng mga ganitong tornilyo na mas malaki dun sa standard. Ayan. Kasi ito kasi hindi basta-basta nahuhugot. Yan, gamit kayo ng papasok dun sa loob, tapos hugutin nyo. Yan. Yan. Ito. Okay, tapos yan, tanggal na yung rocker arm. Ito yung rocker arm. Tapos check nyo rin kung walang tama rito. At ito, wala namang tama, wala din namang issue ng pagka pabaya sa langis. Nagkataon lang na yung unang bumukas siguro nito kasi tagal na rin yung unit, at halatado naman dito sa kuan natin, cylinder head, na naglagay na siya ng ng sealant. Yan, tapos tanggalin na natin. Sigurado ako, babayin sila ko nito. Okay, ito yung nangyari sa valvula niya. Yan, tapyas. Kaya tinirik na lang siya. Kapag ganyan, talagang asahan nyo po yung mga siya. May titirik ka na dito. Local ata yan. Local to. Yan, kaya okay gagamit ng ng ibang yung aftermarket kung tawagin. Tanggalin mo na. Okay, kasama na rin to sa papalitan natin. Baka kasi mamaya at exhaust lang yung pinalitan natin, susunod naman na yung isa, kaya dapat dalawa kasi hindi magandang klase yung ginamit. Hanap naman natin sa motor ipang matagalan kapag tayo gumawa. Ngayon check din natin yung piston para isang kalasan tayo. Okay, ito na yung piston nya. Mukhang may problema yata to. Pansin ko dun sa niya. Manipat muna ako sa may park, sa may kabila. At una-una pansin ko lang dito sa piston niya mga sir ay baliktad yung rotation ng piston. Bakit ko nasabing baliktad? Papansin niyo yung tatak, exhaust yan, yung gap na yan nasa taas. Ibig sabihin mali yung pagkakalagay. Ang exhaust dapat sa baba, nakalagay sa taas. Exhaust dito wala. Tapos pagkahugot ng block, yung gap ng ring magkatapat. Isa rin yan sa
loss compression din. Isa rin yan sa kumakain. Hindi, yan yung nakaraan. Kasi binili ko ito. Nabiling daw ito ni Sir ay second one, 6 months pa lang sa kanya. Makikita nyo naman doon sa head ay yung sa base gasket niya. Parang bagong-bago pa yung gasket niya. Parang bagong kalas kung tawagin. At pagkakaalam ko parang rebore to rebore na. Pati nga yung black wheel lang. Okay, check natin kung may kamot. Okay pa naman. Okay, bali okay pa to. Tapos yan, lilinisan na lang natin yan. Dahil okay pa naman. Para hindi naman gumastos ng malaki si Sir, may-ari nito. At yan, ilalayo na lang natin yung gap. Ano na lang natin. Pero tanggalin muna natin ito mamaya. Importante makabili tayo ng gasket tapos valvula. Yan, ito na yung piston niya mga sir. Tapos nasa baba na yung may pangalan na EX. Ibig sabihin niya yung exhaust na dapat dyan nakalagay yan. Tapos yung gap. Yung gap sa taas saka sa baba at dami yung oil ring naman kabila sa kabila din, parang paiitis nyo lang din naman kung pakasya. Tapos lagayan natin yung block nya para mapaandar natin at malagyan na rin natin yung cylinder head. Okay, ito na bali mga sir, ilagyan na natin yung bago nating valvula. Ayan, nabili yan kay Triumph. Kay pala, kay DNC mo nabili. Kay DNC dun sa Kalokohan. Tig 500 plus. Ito yung 380, tapos yung isa mas malagi talaga si exhaust 525, mas mura si Entec. Yan, genuine parts yung lagay natin. Bali yung na lang yung nantay natin yung piston, nilinisan na yung kapulong para may install natin at may lagay na natin din to. Yan, ugasan na rin natin yung isang gasket na nakabili ka. Yung nabili ko sa yung request lang. Yan, nabili mo. Okay na. This basket. Wala na sila nito okay naman na to. Kasi hindi ka naman din gumagamit ng derogator. Yan. Antayin natin yung matapos yung piston. Tapos testing natin. Para mapaandar natin. Or di kaya lagayan natin lahat. Para mapaandar natin. Tapos mamaya yung kanina dun sa piston. Ibabaliktad lang natin. Dahil baliktad yung pagkaka-install doon. Basta huwag kang gagamit ng aftermarket na valve lang para hindi masira ulit or hindi bumalik doon sa yung pagkasira ng ganito. Yan, ito na yung piston niya mga sir. Tapos nasa baba na yung may pangalan na EX. Ibig sabihin niya yung exhaust na dapat dyan nakalagay yan. Tapos yung gap. Yan yung gap sa taas saka sa baba. At dami yung oil ring naman kabila sa kabila din. Parang paiitis nyo lang din naman. Kung pakasya. Tapos lagayan natin yung block nya para mapaandar natin at malagyan na rin natin yung cylinder head.
Ito mga sir, tapos na tayo dun sa makina at ayan nga, pinabalik na nga natin yung kanyang clearings. Tapos paanda rin natin. At syempre, napaandar na rin natin yan. Kaya binabalik na natin yung clearings niya. Pero mamaya, testing natin ulit, paanda rin. Okay, bali naibalik na natin lahat ng clearings. Oops, singaw. Oy, kasi mo natin yung yung muffler, baka hindi nasintro yung pagkakalagay. Okay, kulang lang sa higpit. Yan, maantar na. Tapos pag pinatay natin, pinastart natin. Yan, one start naman na siya. Hindi lang talaga mapaandar dahil loss compression. Yan, kaya huwag kayong gagamit ng ng mga hindi magandang or aftermarket na mga parts. Yan, okay na.